Mga kagilas, kung akala ninyo tapos na ang laban ng Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, nagkakamali kayo dahil ang nakita natin sa second window, hindi yan ang tunay na lakas ng Gilas Pilipinas. Sa pagbabalik ng susi, sa paghinog ng sistema at mas buo na ang lineup, mas malakas, mas buo, mas delikadong Gilas ang paparating. Balikan muna natin ang realidad mga kaslam ng second window. Sa simula ng qualifiers, maganda ang direksyon ng Gilas. Disiplinado ang depensa. Mas mabilis ang ball movement. Mas malinaw ang rules ng bawat player. Pero dumating ang pinakamalaking kalaban kahit anong national team injury at limitation. Kai Sotto, wala sa loob, kayang mawala ang rim protection at vertical treat. Junmar Fajardo, hindi 100% limitado ang minutes at impact. Ano ang nagiging resulta? Natalo sa Chinese Taipei, nadapa kontra New Zealand, hirap at kulang sa loob laban sa Australia. Pero malinaw, isang bagay na hindi ito buong Gilas. Ito ay Gilas na Pinay, hindi Gilas na tapos. Ngayon, papasok tayo sa 2026 at dito magsisimulang mag-iiba ang lahat. Mas mature si Kai Sotto. Hindi lang height kundi decision making. Mas healthy si Junmar, balik sa MVP level conditioning. Mas sanay sa sistema si Coach Tim Cone, hindi na experimental. Kung hindi, automatic na ang galaw. Hindi na ito na ang nag-a-adjust pa lang, ito ang Gilas na alam na kung sino sila. At kapag buo na ang roster, isa ito sa pinakamalakas na lineup sa buong Asia. Hindi lang pangalan, kung hindi fit, chemistry at execution. Ngayon, isipin ninyo to, mga kagilas. 7-3 Kai Sotto, kasama ang 6-time PBA MVP Junmar Fajardo. Sa loob ng FIBA court, sino ang babantay? I-double team si Kai? Libre si Junmar sa drop pass shell? Tutok kay Junmar, alley-oop, dunk o tip-in kay Kai? Rebounds? Gilas ang hari. Rim protection, walang iba rin. Gilas ang boss. Gayon rin sa second chance points. Gilas ulit. Hindi na ito basta-basta. Laki lang. Ito ay size plus skill plus IQ. Walang duda. Ito na marahil ang pinakamalakas na big man combination sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas. At sa FIBA Basketball, ang laban ay naging nagsisimula sa loob. Pero hindi lang sa loob, umiikot ang lakas ng Gilas dahil nariyan ang taong magbibigay ng balanse. Justin Brawley, kayang magdala ng bola kapag kailangan. Kayang gumawa ng sariling tira sa clutch. Kayang maghanap ng open man sa tamang oras. Si Brownlee ang klase ng player na pinapakalma ang team kapag magulo. Gumagawa ng tamang desisyon sa ilalim ng pressure. Hindi ito nakapagtataka na pinuri pa siya ng coach ng New Zealand. Ibig sabihin, respetado si Brownlee sa international level. Ngayon,
dagdagan pa natin ng gasolina ang apoy. Kung magkakasama si Jordan Clarkson sa piling laban, lalong tataas ang sailing ng Gilas. Explosive scoring pang NBA ang footwork at shoot creation. Depensa ng kalaban automatic na nakapuko sa kanya. At kapag ganon ang atensyon, mas bukas si Brownlee. Mas madali ang entry pass sa bigs. Mas relax ang local guards. Hindi lang si Clarkson ang scorer. Siya ang magnet ng depensa. Ngayon mga kaslam, malaking what if sa 2026. Kung papanong maging local si Angie Kwame, mahigit na 10 taon sa Pilipinas, dito na nag-aral, dito na naglalaro, posible pumasok sa FIBA exemption. Kung mangyayari ito, Kai Soto plus Angie Kwame sa 4 at 5 athletic length plus rim protection, parang Wembanyama at Robert ng France sa Asian level. Biglang lalalim ang rotation, biglang lalakas ang depensa, biglang nagiging nightmare sa pain ng Gilas. Ngayon, malaking tanong, kaya ba ng New Zealand? May tsansa ba kontra Australia? Sa New Zealand, oo, may tsansa, lalo na kung buo ang lineup, kayang tapatan ng physicality kapag nasa loob. Australia, hindi man paborito, hindi man guaranteed, pero malinaw na isang bagay na hindi madaling tapakan ang Pilipinas. Dagdag pa, home court advantage, buong suporta sa fans, mas kumpiyansa, mas matured na Gilas. Mga kagilas, malinaw ang mensahe. Hindi pa tapos ang kwento ng Gilas Pilipinas. Sa tamang panahon, sa tamang players at sa tamang sistema. Top 15 sa mundo. Hindi na imposible. Ikaw naniwala ba? I-comment mo sa baba at pag-uusapan natin to. Isang mapagpalang araw, mga kaslam.